Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, hindi tayo mag-DIY ng car and motorcycle vlog. So ang gagawin natin ngayon ay tuturuan namin kayo kung paano mag-repair ng laptop. Nasira yung screen niya, so ituturo namin yung proper procedure kung ano yung pwede mong gawin. So don't panic, it's organic. Pero bago natin tuloy ang video, shoutout muna natin, Analos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya mga ka-DIY. So relax lang muna tayo dyan, kalma-kalma, masyadong mainit ngayon dito sa Pilipinas. Shoutout natin yung mga taga San Carlos, Pangasinan, ari taga Pangasinan, ang patapatang dyan Pangasinan araw, agagi. So yan, ang gagawin po natin mga ka-DIY ay magpapalit po tayo ng LCD dito sa Toshiba natin na satellite variant o brand. So ang history nito mga ka-DIY ay nagkaroon ng white screen. So sa katagalan na rin, mga more than 5 years na rin ito, baka 8 years na po ito mga ka-DIY. Siyempre yung bang gumagamit ng mga kasama natin dito, hindi sila maayos gumamit. So, sa katagalan na rin, medyo bumigay na, nag white screen na siya. Parang cellphone din po yan, pag nag white screen, LCD na po yun mga ka-DIY, or yung flex. So yan, hindi na natin, pakita namin sa inyo para makita niyo yung, yan, saksak natin. Pagka gumagawa kayo nito, dapat naka rubber shoes kayo or hindi naka barefoot kasi mag-ground po kayo. So ayan, switch natin. Yan, white screen na po mga ka-DIY, so hindi na po natin magagamit yan. Hindi na natin makikita yung mga apps niya o yung software. Okay, so wala na yan, no? Kahit anong gawin mo, wala na yan. Nag-alarm na siya. So, ang gagawin natin ay papalitan na po natin to. So, yan, pumunta tayo sa mga computer shop na kung saan nagbibenta ng mga ganyan, laptops or anong mga accessories. Nasa 4,500 to 5,000 plus. Depende po sa LCD na brand na kukunin ninyo. Wala pa pong labor doon. Ang kagandahan doon mga ka-DIY, pag nagpaayos kayo sa mga computer sales, computer repair shop, may warranty pag nagpagawa kayo doon. Tama? Okay. Pero pag magdi-DIY ka, ingat po kayo sa pagdi-DIY dahil wala na po, mabubuhay po yung warranty. Okay? So, in-order natin doon. Ako na lang po ang gumawa. Ayan. Yung na-order natin, hahanapin mo ka-DIY yung brand mismo, yung code ng mismong LCD kasi iba-iba yan. May 14, 15, 16, 17 na size. Tapos, baka iba yung sa may pin niya o sa terminal. Okay? So, yan, bago natin buksan, tanggalin muna natin to at i-compare natin. So, pagtatanggalin natin, bunutin nyo lang itong saksakan. Tapos, may dalawang tornilyo dyan. Depende na lang po sa LCD ng laptop mo. So, ganyan po yung mga ka-DIY. Tanggalin nyo lang po to, dalawang tornillos. Phillips screw. Ingat lang po, hindi naman po yan, sira na yan, kaya. So, pag natanggal nyo to mga ka-DIY, pag nalawagan nyo na, angat nyo uli. Yan. Tanggal na, di ba? Tuklapin nyo lang yan. Tapos dito sa may side, tuklapin nyo rin. Yan. Nakaklip po yan. Ganyan po ang style ng pagtatanggal nito. Dahan lang. Pakita mo. Yan, may parang naka-slot po kasi ito. Tapos, yangat yung paganyan. Ito lang yung mga pinapasok dito mga ka-DIY. Yan. Yung lock niya dito. Okay? So, huwag kayong matakot dyan. Ingatan nyo na baka mabali ha. Tapos, pagka meron kayo ng paintbrush na size 1 inch or 2 inches, brasin nyo lang to. Dapat walang tubig. No liquid allowed kasi para hindi po siya magkakaroon ng short circuit. Yun mga ka-DIY. Tapos, tatanggalin na natin to. Yan, nakaklip lang naman po yan eh. Yan. Tapos, itong flex nya. Yan. Ibaba mo lang yan. Wala ka ibang gagawin dyan. Ibaba mo lang. Yun. Okay? So, yan. Pagka, hanapin nyo ito. Yan. Kung ilang pin. May bilang po ng pin yan. 40. Ayun mga ka-DIY, pagka bibili po kayo sa mga computer sales or computer repair shop, pagkita nyo lang to, tanggalin nyo to, or dalhin nyo mismo yung laptop. Okay? Pero pag nag-DIY ka naman, kaya mo namang baklasin to,
Meron naman tutorial sa YouTube. Ingat lang po kayo kasi baka mamaya hindi naman pala LCD, di ba? Sayang naman pagka magkaroon ng crack yan or lamat. So yan, bilangin mo kung medyo malinaw yung mata mo. 40 pin po ito, depende po sa brand at sa sizes ng LCD. Okay? Shoutout pala natin si Pikachu. Maingay, nakapapapansin eh. So yung mga ka-DIY, yan. Ito po yung code niya, part number. So 14 inches, slim. Slim po to ha. Yan, slim. Kasi yung pag mabili niyo hindi kasya dito, hindi maglalapat, wala rin, sayang. So mabubuy na yung warranty. Tapos ito, hindi to hinahawakan. Kasi dito, yung parang board niya yan. Pag nahawakan mo yan, siyempre namamawis ka. Tapos isasaksak mo, short circuit pong bagsak niyan. So ito po, nabili po natin. Unbox natin mga ka-DIY. Yan. May bubble wrap pa kasi siyempre hindi pwedeng mabigatan yan mga ka-DIY. Fragile. Tapos, fragile po ito. Tapos ito, wag na wag niyong gagalawin po ito mga ka-DIY ha. Baka maputulan o mapatid. Napakanipis lang po yan. Tapos ito, ingatan na lang po natin ito. Bubble wrap. Nung bata ako, ito yung gustong-gusto kong laruin eh. Yung ganyan, no? Pinuputok-putok. Yun. Labas na natin. Dahan-dahan. Mahiwaga. So yan, huwag nyo munang tanggalin to. Yung plastic niya. Para syempre, pag sakaling pwede mo pang ibalik. Diba? Huwag nyo pang tatanggalin. Okay? So yan, compare po natin mga ka-DIY. Kung slim, same, diba? Oh, slim po siya. Tapos yung design, dapat parehas lang yung design. Wag na wag nyo pong hahawakan dyan. Kaya po nakabalot ng plastic po yan. Kasi hindi po pwedeng hawakan yan. So ang nabili po natin, dahil mahirap po maghanap ng ganito na variant, ayan. Ano yung nabili natin na brand? Samsung. Samsung po yan mga ka-DIY. Oh, made in China oil. Diba? Samsung. Ang Samsung dapat Korea, pero syempre sa China na po ginagawa para sa cost of labor para mas mura. Okay? So wala tayong Toshiba, mahirap po maghanap. Syempre medyo outdated na to. Almost 10 years na rin po ito mga ka-DIY. So ganun. Ayan. Bilangin natin. 40 pin, parehas lang. Yung sukat, lapat, yung width at saka yung length niya, haba at yung lapad, parehas na parehas, di ba? So ayun mga ka-DIY, okay po siya. I-ano ko na lang po yung link kung saan natin nabili, kung sakaling bibili po ka ng Shopee or Lazada. Pero I discourage you kasi mas maganda, mas makita mo ng personal sa computer repair shop po kayo talaga bibili. Okay? So, ito mga ka-DIY, pag pinapawisan kayo, ingatan po nyo na huwag mapatakan ng pawis or any liquid. Okay. Kaya lalagay na po natin. Sana gumana. Pakita mo? Itong clips na to. Yan. Hindi naman kasi to papasok. Ingatan nyo po mga ka-DIY na hindi maglapat to. Kasi hindi po niya mababasa. Puputulan. Oo, mapuputulan o mababalian. So, ayan. Tutunog naman yan. Ayun, oh. Yun. Tapos, yung paghawak dito mga ka-DIY, dito nyo po hawakan sa edge. Huwag dito. Huwag pa ganyan. Ganyan-ganyan nyo lang, oh. Pag make sure na na-secure nyo na, lapat nyo dito. Yan. Lahin nyo sa taas. So, yan, tumunog na siya. Tutunog po yung mga ka-DIY. Yun. Ingatan nyo ng pag-push, baka mag-crack ha. Dito nyo siya hawakan, huwag dito, huwag nyo nidiinan dyan. Pag naglapat na tong apat na edge dito, pag sumakto na yan, ganunin mo, lapatin mo. Pag okay na yan, saka mo ilalagay ito. Tapos huwag mo nang hahawakan yun kasi may camera dyan.
Okay, tapos pag nandiyan, lagay nyo na to. Kung mas maganda, punasan nyo pa to mga ka-DIY. Kaya mga ka-DIY, linisan na rin natin. Meron tayong 1 inch na paintbrush. Yan po. Meron namang nabibili para sa computer. Yaman lang din kasi na nabuksan na natin. So, tanggalin na natin yung mga alikabok. Hindi naman kasi pwedeng laging binubuksan to mga ka-DIY. Masisira yung flex nung LCD natin. Tapos dito. Itong mga wires dito. Unlike sa mga desktop computer, okay lang na baklas-baklasin mo yun. Pag wala kang ginagawa, pag nabuboring ka, ito hindi pwede. Okay? So yan, pag natapos na po yan, lapat na lang po natin to mga ka-DIY. Nasampa din na. Yan. Ang unahin natin, dito muna. Tapos pag nagsakto na yung tornilyo, tsaka na natin lalagay. Testing muna natin bago natin isalpak yung tornilyo. Yan. Tingnan natin umilaw dito para mag-charge yung battery kasi matagal na hindi nagamit to, mga 3 months. On natin yung power. Check natin kung gagana na. Ayun. Gumana na mga ka-DIY. So yun mga ka-DIY, starting Windows na po siya. Okay? Yun. Gumana na po. Di ba? Ayan, di ko pa tinanggal yan kasi siyempre under warranty pa rin po siya. So, ayan mga ka-DIY, na-order po natin to doon sa Maynila. Nagkakahalaga ng 3.8. So, yung 4.8 na mabibili mo sa mga computer sales or computer repair shop, naka-minus po tayo ng 1,000. Plus. Okay? Yun lang, walang warranty doon sa gumagawa. May warranty ako sa sealer pag tama yung proseso, so dapat may video. Shoutout natin doon sa sealer na nakausap ko. Samsung pa yung binigay na brand kasi walang Toshiba. Fit naman pa sa tama yung length at width, tapos 40 pins. Diba? Ganun po yung mga ka-DIY. So yan, lagay na po natin. Pero gusto ko munang patayin pag naglalagay tayo. Yan, gumagana ng very soft po. So, shutdown muna natin. Okay, shutting down. Windows 7 Ultimate po yan. Okay, patay na. Tanggalin ulit natin. Tapos lagyan na natin yung tornilyo. Actually, mabilis lang naman talaga to pag may alam ka na ako kasi pinag-aralan ko po talaga to mga ka-DIY. Ganyan po talagang pag-aayos nito ha. Baka maano kayo. Yan, ilapat mo muna. Yan. Meron talagang tutunog dyan. Yan, tutunog po talaga yan. Huwag kayong matakot. Basta pag lumapat na yung sa iba, lalapat na rin po lahat yan mga ka-DIY. Tumutunog po talaga to. Yan, kasi maglalak po yan. Maglalak. Basta wag dito ha. Lagi kong sinasabi, nire-remind po kayo na sa edge, dito sa gilid lang po. Yun. Tapos, pag okay na yan, saka na natin lalagay yung maganda to, may magnet. Kung nakuha kong tools dito, walang magnet. Medyo malilit talaga yung tornilyo nito, parang cellphone. Tapos ito, wag na wag mo mababagsakan kasi bago na yan. Dalawang Phillips screw lang po ito, depende po sa laptop. Bago mo mabuksan ito mga ka-DIY, hindi mo makikita to. Yung tornilyo, hindi mo makikita, may takip po yan, parang yung rubber na itim. So yan, okay na po yan. Salatin natin. Tingnan natin kung may nakaumbok. Ganyan po yun. Ganyan po ang paghahawa. Tapos, lagyan na natin. Yan, testing natin ulit mga ka-DIY. Ilapat na natin, ilagay na natin yung tornilyo. So ayan, okay na mga ka-DIY. Yun. So, ganun lang po yung pagpapalit. Ingat lang po kayo na pag nagpalit po kayo ng LCD, wag na wag nyo pong mababasa itong parang board niya dito. Okay? Wag na wag nyo rin pong mapapatakan ng pawis nyo to, tapos ilalagay nyo yung flex niya, tapos isasaksak mo. Short circuit po agad dyan, sayang po yan. Okay? Tapos wag mo din tatanggalin muna yung plastic pag i-DIY mo para meron kang
warranty pa po para hindi ma-void yung warranty. Saka muna natin yan, obserbahan muna natin mga ka-DIY. So yan, okay na po siya. Ingat lang po kayong pag-DIY dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself or damage it yourself. Di po ba mga ka-DIY? So yan, okay na po siya, smooth na po. Pakita natin. Yun o. Yun o. O, di ba? Walang problema dyan mga ka-DIY. Okay na po yan. LCD na naman po yan eh. So, pag nag-white screen, ganun lang po yung problema niya. Kaya iwasan po natin na magkaroon ng crack. Okay? Ayan, yung link, lagay ko na lang po sa description below. Ingat lang po kayo sa pagbibili sa Lazada or Shopee kasi mamaya baka fake or mali po yung nabili ninyo. Hindi po nila ibabalik po yan. Lalo na pagka hindi nyo na video na buksan kasi electrical parts po ito, electrical component or electronics component. Baka pag sabihin nila mali yung pinagkabit mo, hindi mo na po mawawarranty yun. Okay? Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is Caring. caring. Ayan, maraming salamat. To God will be the glory. Bertams, signing off.